ka-forehead! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, May. And for today's video mga ka-forehead, ay share ko sa inyo regarding sa YouTube channel. So all the information na i-share ko po dito ay based sa aking karanasan. And as a small YouTuber, ito yung aking mga sinahod, ito yung aking mga na-experience, at ito yung step by step kung paano ko nakuha ang aking mga sahod sa pag-YouTube. So first mga ka-forehead, if you are looking to earn more money, ay hindi siya ganun kadali. So especially sa sobrang daming platform ngayon sa social media para kumita ng pera, syempre talagang lahat yan ay itatry natin. Andiyan dyan ang FB page, Reels, TikTok, at ang pag-YouTube. So mga ka-forehead, nag-start akong mag-YouTube channel noong May 2019. My first birthday travel to Maldives. So that time talagang wala akong ka-idea kung paano mag-edit, kung paano kumita, at kung ano ba yung kalakaran sa pag-YouTube. So nung nasa Maldives kami, mga ka-forehead, sabi ko kay Joseph ay i-upload ko sa YouTube para maganda yung quality. Para in the future, mababalikan ko siya. Ganun lang talaga yung idea ko that time. So habang nag-i-scroll ako sa YouTube, kung paano kumita, kung totoo bang kumikita sa YouTube, nung nalaman ko yun, ay talaga, pinursigi ko talaga. Pero hindi siya ganun kadali mga ka-forehead, kasi kailangan mo ng 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. Syempre, simpleng tao lang tayo, hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo kilala, kaya hindi siya ganun kadali. Kahit sabihin mo 1,000 lang, napakahirap. Sobrang tagal ko na reach yon. So, ito na nga mga ka-forehead. Unang upload ko is May 2019. Hindi pa laging ako nag-upload. Kumbaga, kung ano lang yung video sa akin, yun lang yung na-upload ko. So, from May 2019, na-monetize ako noong December 3, 2020. So, nung nalaman ko na pwedeng kumita sa YouTube, talagang yung mga kapatid ko, sabi ko sa kanila, i-play nyo lahat ng videos ko. Lagi, araw-araw piniplay namin. Nakatumpok yung mga cellphone dyan, tapos lahat ng videos ko paulit-ulit piniplay. Yun yung way para makuha ko yung 4,000 watch hours. So kahit pinopromote ko siya sa Facebook, hindi naman ganun agad na dadagdagan ng aking subscribers, kasi yung iba naman ay hindi alam kung paano mag-subscribe. Diba minsan pag pinires mo yung subscribe, kailangan pa mag-sign in. Yung iba naman nanonood lang, talagang hindi nagsasubscribe. So since December 3 nung na-monetize ako, unang-unang sahod ko sa aking YouTube channel noong January 1 to 31, 2021 ay $50. So, yung mga videos na yon ay simula nung, syempre, may mga ads na ang aking mga videos, yun yung kinita ko sa mga videos na pinapanood nila sa akin. So, nagsunod-sunod yon mga ka-forehead na sumasahod na ako. Pero syempre, may mataas ang kita, may mababa ang kita. Talagang ganon ang kitaan sa YouTube. Hindi naman lahat ng videos mo pare-parehas ng views. Depende yan. Merong time na maraming views, may time na konti yung views. So talagang nakadepende siya sa views, hindi sa subscribers. So yung iba kasi, kala nila the more subscribers, the more money. Hindi po siya ganon. The more views, the more money. Yun po siya. Yung subscribers, kaya nila gustong tumaas ang kanilang subscribers, kasi kapag naka 100,000 subscribers ka, may silver play button ka na. Yun yung reward mo kapag dumadami ang subscribers mo. Pero if you looking to earn more money, ay sa views po siya nakukuha. So since then, mga ka-forehead, since 2021, ay kumikita na po ako sa aking YouTube channel. So nung nag-boom ang aking subscribers ay nung nag-post po ako ng about pandemic noong 2020, kung totoo or hindi. So nagkaroon siya ng 1.6 million views. But sad to say, ay ni-remove po siya ni YouTube sa aking YouTube channel dahil misleading information daw, which is okay naman sa akin kasi nakuha ko na yung sahod ko doon sa YouTube. So ganito po ang kitaan sa YouTube channel. Every 22nd of the month, dun ka sa sahod. YouTube channel, so kahit old videos na yan,
basta may nanonood pa rin sa'yo is automatic, kumikita pa rin talaga yan. Kahit 2019 pa yan, 2020, ganon. Basta kahit ilang taon na nakalipas, as long na may nanonood is pumapasok pa po yan sa salary sa YouTube. So, ito yan mga ka-forehead. That time, 2021 na sumasahod ako sa YouTube, ang nagpapasahod po sa akin ay si AdSense pa. Ngayon kasi i-separate na. YouTube na talaga ang nagpapasahod sa akin, hindi na po si AdSense. Since then, mga ka-forehead, nung sumasahod na ako sa YouTube, ganito yan. For example, yung videos ko na umabot ng 1.6 million views, hindi ko yan one time, big time nakuha. Pero kung ito-total mo siya, malaki. Kasi for example, ngayong month, sumahod ako dun sa videos na yon ng $300. Next month, meron pa rin mga nanonood. Kasi umabot talaga siya ng milyon, halos magdadalawang milyon. May papasok pa rin pera. So, kaya ang, kaya ang kitaan niyan ay hindi in total. For example, yung videos ko na yon is 1.6 million views. Hindi siya one time ko makukuha kasi hindi naman sabay-sabay nanood nung time na yon, nung month na yon. Yun siya. Depende rin sa mga bansang nanonood sa mga videos mo. Dahil meron akong upload na pinagupitan ko yung aso ko, nasa 104 views lang. 104 views lang. Pero kumita ako ng $40 doon. Kaya kahit ako nagtataka, paano ba talaga kitaan sa YouTube channel? Paano ba? Siguro sa mga bansang nanonood, yung 104 views na yon is may mga bansang talagang malaki yung pasok ng ads, yung kita sa ads na yon sa bansang yon. Kaya kumita ako ng ganun kalaki. May mga videos din naman ako na ang daming views pero konti lang yung kita. Sabi ko, ano kaya yun? No, siguro puro Philippines lang yung nanonood. Sa Philippines kasi mababa lang ang pasok ng pera dyan kapag puro dyan ang nanonood. Kaya mas maganda talaga sa mga bansang malalaki ang kita sa ads. Like Canada, New Zealand, Australia, yan yung mga bansa, ilan sa mga bansa, Dubai I think kasama, ilan sa mga bansa na pag puro yun yung mga nanonood sa'yo is malaki yung pasok ng kita kahit konti lang ng views. Kasi yun yung mga malaki yung pasok ng ads. Ayun siya. So, if you are looking to earn money na feeling mo is kapag nag-upload ka, is kikita ka na agad. Hindi siya ganun kadali. Pero syempre, itong video na to is para ma-motivate kayo na kailangan yung pagpursigahan yung mga bagay bago nyo makuha. Hindi siya ganun kadali. Talagang lahat pinaghihirapan. Talagang dumaan din ako sa mga sub to sub, na isa-subscribe ako, sa-subscribe ko din siya kasi para dumami ang aking subscribers. Pero since na pumutok ang pandemic na lahat ng tao is busy sa bahay, busy manood ng mga kung ano-ano, doon dumami ang aking subscribers. Kaya isa na ring way yung pandemic kung paano ko na-reach yung 43,000 subscribers. And looking forward pa rin syempre ako na magkaroon ng 100,000 subscribers kasi talagang pangarap ko magkaroon ng silver play button kasi yun yung medal ko sa hard work ko sa aking pag-YouTube. So sa mga interested magkaroon ng kanilang YouTube channel is huwag nyo masyadong madaliin. Hindi lahat nakukuha ng instant lang. Talagang paghihirapan nyo lang. Basta keep uploading lang kayo and magugulat kayo talagang may mga videos kayo magti-trending na hindi nyo inaasahan. Isa pa sa isang nagpa-trending din sa akin, yung nagluto si mama ng Shanghai. Yung Shanghai na yun is pang bahay lang namin. And that time wala akong upload. Kaya sabi ni mama, video ko daw. Isa rin sa kinatuwa ko kasi marami din pumasok na earnings doon sa kanyang video na yon. And umabot din siya ng 1 million na views. Grabe, sobrang minsan namamangha ako. Bakit kaya may talagang video na pumapatok? Talagang may video talaga na hindi mo inaasahan na pumapatok. Kasi yung mga lagayan namin ng pagluluto na yun, talagang pang bahay lang. And meron pa nga talagang time na ibabash ka. Alam mo yung sobrang mga perfect ng tao. Dapat walang singsing, dapat walang gloves. Hindi naman siya cooking show and pang bahay lang po namin yan. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sa mga nagko-comment kasi may i-apply yun pag sa next video namin. Hindi ko naman ikinasasama ng loob yun. And isa pa pong nagpa-trending din sa akin is yung sobrang lala ng sipon ko, sobrang sama ng katawan ko.
And nilagyan ko ng suka. Meron din kasi ako napanood sa YouTube no, na nalagyan niya ng suka. And tinry ko sa akin. And nag-work talaga siya. Nung nag-work sa akin, ginawa ko siya and vinidyo ko. Nasa 5 minutes lang yata yung video. And umabot na siya ng 500,000 more views. Ayan. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga talagang patuloy na sumusuporta. And sa mga tahimik lang dyan na mga kaibigan, kamag-anak na nanonood at sumusuporta. This video, mga ka-forehead, is sharing na lang din kung paano ako nakarating sa estado ngayon ng aking YouTube channel. Hindi man ganun kalaki ang aking subscribers, pero hindi biro abutin yung ganong kalaking 43,000 subscribers. Sobrang hirap abutin. Yung 1,000 nga lang, sobrang hirap nang abutin eh. Yung pa kayang umabot ka ng 43,000 subscribers. Kaya sa mga nanonood ng videos ko and sa mga small YouTuber na katulad ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi talagang darating yung time na it's your shine naman. Parang moment mo naman yon. Kaya talagang huwag kang mananawang mag-upload. Ako, dumarating din talaga sa point na isang buwan wala akong upload, 2 linggo wala akong upload. Katulad ngayon, panibagong upload ko na naman, parang 3 linggo na yata akong walang upload. Kasi dito lang ako sa bahay. Sabi nga ni mama ko, i-share ko daw yung mga ginagawa ko. Eh, parang ulit-ulit. Kain, tulog, linis ng bahay, hugas ng pinggan. Parang ulit-ulit. Kaya sabi ko, pagka may upload na lang din saka kasi talaga naman ang aking YouTube channel talagang yung mga memories lang yung gusto ko, yung mga prank, luto, travel, games namin ng family, ganon. And isa pa sa nakakatuwa, kapag binabalikan ni Justin yung mga videos namin dito sa aking YouTube channel, lagi niyang sinasabi sa akin, "Mami, ang liit ko pa dito, Mami, ang taba ko pa dito." Isa rin talaga yon sa kagustuhan ko, kaya gusto kong magkaroon talaga ng YouTube channel kasi babalikan ng mga pamangkin ko, lalo na ako pag tumanda ako, babalikan ko ganito pala itsura ko nung bata ako. Katulad ngayon, nagpapayat ako. Siyempre, mababalikan ko, grabe, ang taba ko pala dati. Isa na rin yon sa talagang kagustuhan ko magkaroon ng YouTube channel kasi talagang, di ba, kita nyo naman yung quality sa YouTube, talagang sobrang ganda talaga. And besides of that, kaka-upload mo, magugulat ka. Pag pinagsama-sama mo yung kita mo, diba, may pera ka na. So, ayun lang mga ka-forehead. And sana po yung mga nanonood ng mga videos ng mga small YouTubers, sana supportahan nyo po. And mag-subscribe po kayo. Kasi minsan iniisip ko, grabe, yung Shanghai nag-nood 1 milyon. Kung lahat yung nag-subscribe, may 1 million subscriber. Kaya hindi talaga maiiwasan na yung iba, puro nood lang. Kaya pero pasalamat na rin dahil kahit paano is nanonood sila at sumusuporta at kahit paano kumikita tayo, di ba? So, ayun lang mga ka-forehead and salamat sa panonood and see you to my next vlog. Bye!